Anong pipiliin mo? Inconvenient truth or comforting lies? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Mandel Ojerio. Hello po sa inyo. At ngayong araw po, itutuloy po natin yung pag-aaral natin patungkol sa mga hari ng Huda. So yung topic po natin ngayon ay si Jehoiakim, King Jehoiakim. Now, simula po ng simulan natin yung series natin na ito, Kings and Chronicles, no? Simula sa panahon ni Haring Saul hanggang sa panahon ni Zedekiah, mga 500 years yun. So, sobrang tagal na ah, panahon, pero dito sinasummarize lang natin, no? So mga 500 years ginagawan lang natin ng 15-minute devotion every day for maybe few weeks. So ngayon po pinag-aaralan natin ay si Jehoiakim. Ano po bang sinasabi ng Biblia patungkol po kay Jehoiakim? So, si Josiah po isang mabuting hari. Ito po yung last revival. Ito po yung mabuting nangyari at naganap sa bayan ng Judah. At ang anak niya po ay si Jehoahaz, ang anak niya ay si Jehoiakim at Zedekiah. Si Jehoiachin po ay apo na ni Josiah kasi anak po siya ni Jehoiakim. So ito po yung mga huling hari ng Huda bago ito bumagsak sa ilalim ng kapangyarihan ng Babylon. So ito po ang sinasabi ng Biblia patungkol po kay Jehoiakim. And Pharaoh Necho made Eliakim, the son of Josiah, king in the place of Josiah, his father, and changed his name to Jehoiakim. So yung original name niya ay Eliakim, pinalitan yung pangalan niya, ginawang Jehoiakim ng Egypt. But he took Jehoahaz away and he came to Egypt and died there. So maganda po, napanood nyo yung dive deeper natin kahapon at saka yung devotion natin kahapon, no, para nalaman natin yung kung anong nangyayari dito. Ano yung historical background. So paalala lang po, no, si Necho, tingnan po natin yung mapa. Si Necho po, tutulungan niya yung Assyria. Maglalaban sila dito ng Babylon. Kaso nga lang, hinarang siya ni Josiah, kaya po si Josiah pinatay dito ni King Necho at yung pumalit si Jehoahaz. Dahil yung Israel ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng Egypt, si Jehoahaz ayaw ni King Necho doon, so tinanggal niya, no? In-exile niya rito. So dito na namatay si Jehoahaz. Ang ipinalit niyang King of Egypt ay si Jehoiakim. During this time, yung Israel ay nasa ilalim o yung Judah ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Egypt. So, para lang po sa timeline, no? Ang nangyayari po dito, may mga malalaking bansa na naglalaban. So, yung Babylon po, ang kalaban ay Assyria. Yung Assyria po, ang capital ay Nineveh. Tinalo po ang Assyria ng Babylon. So, umatras yung mga royal family, no? Yung leadership, pumunta dito sa Carchemish. So 612 BC po yung laban nila nito nung natalo yung Assyria. At nung namatay naman po si Josiah ay 609 BC. Tapos si King Necho naman umakyat dito, tinulungan yung Assyria, naglaban sila. Ito yung tinatawag natin na Battle of Carchemish. 605 BC po yon. So para lang makuha natin kasi na bumagsak ang Judah noong 586 BC under Nebuchadnezzar. So sa dive deeper po, marami po tayong talakayan patungkol po dito. Yan po yung explanation kung bakit si Jehoiakim ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Egypt. Kumbaga puppet siya, puppet king ng Egypt. Now, eventually, sabi po rito, Jehoiakim was 25 years old when he began to reign, and he reigned 11 years in Jerusalem. His mother's name was Zebidah, the daughter of Pedaiah of Ruma, and he did what was evil in the sight of the Lord according to all that his father had done. So masamang hari po ito si Jehoiakim. Now, ano po yung mga katuruan natin ngayong araw patungkol po sa istorya ni Jehoiakim? Number 1 po, a drop of God's truth expels a flood of lies. Yung isang patak ng katotohanan ng Diyos, yung tinatalo yung baha ng kasinungalingan. Now, pag tinignan niyo po dito sa timeline natin, no, marami pong threat po dito eh. Una, yung threat ng Egypt.
pero napasailalim na sila ng Egypt. Tapos yung threat ng Babylon, yung Babylon naman ang sasalakay sa kanila. So ang kaaway nila dito sa panahon ni Jehoiakim ay yung Babylon. Now, yung mga propeta, yung mga ordinaryong tao nakikita nila puro politika eh. Pero yung mga propeta ang nakikita nila pagkilos ng Diyos. Again, tayong mga tao na mga Kristiyano, no, dapat ang nakikita din natin pagkilos ng Diyos, hindi lang basta politics. So, sa politika, yun ang nangyayari, may mga gera. At sabi ng mga propeta, pagkilos to ng Diyos. Kasi ang Diyos, ni-raise niya yung Babylon. Yung Babylon, kamay ng Diyos yan. Para saan? Para puksain yung Egypt, pati yung Judah. Makikita niyo po yan sa ibang mga verses sa Bible. Halimbawa ito, Jeremiah 46, no? Judgment on Egypt. So, pwede niyo pong basahin. Now, so meron pagkilos ng Diyos. At ang pagkilos ng Diyos, huhusgahan niya yung Judah. Didisiplinahin niya yung Judah. Kaya yung mga prophet na pinadala ng Diyos, sila Jeremiah, sila Habakkuk, yun yung mensahe nila na parating na yung judgment ng Diyos. Pero, ang nasa isip ng mga tao, lalo na yung mga false prophets, no? Huwag kayong mag-alala, proprotektahan kayo ng Diyos, no? Huwag kayong mag-alala, Jerusalem to templo to ng Diyos, ipagtatanggol to ng Diyos. Kaya po pag binasa niyo yung Jeremiah, 6:14, sabi dito, they have healed the wound of my people lightly, saying, peace, peace, when there's no peace. Sinasabi ng mga false prophets, kapayapaan, kapayapaan. Wala namang kapayapaan kasi parating na yung judgment ng Diyos. So, iba-ibang mga kings po to, no? During the last kings of Israel, of Judah to. Eto marahil panahon to ni Jehoiakim na. Sabi dito, they say continually to those who despise the word of the Lord, it shall be well with you. Walang problema, wala tayong dapat ipangamba. And to everyone who stubbornly follows his own heart, they say, no disaster shall come upon you. Walang kasamaang darating sa inyo. No, everything is okay, wag kayong mamroblema. Alam niyo po, kapag ang Judah ginagawa yung tama, ang proteksyon ng Diyos nasa kanila. Pero pag ginagawa nilang mali, lalo na sa panahon ni Jehoiakim, napakasamang hari, no? Hindi sila proproteksyonan ng Diyos. In fact, judgment yung parating sa kanila. At sinasabi ng mga propeta ng Diyos, judgment will come upon you. Sasabihin ng mga false prophets, huwag kayong mag-alala, walang judgment. Kapayapaan lang, no? So tandaan natin, a drop of God's truth expels a flood of lies. Kung maniniwala lang sila sa mga propeta ng Diyos, sa katotohanan na sinasabi nila, hindi sana sila mapapahamak. May chance pa sana silang magsisi. Kasi ang panawagan ng mga totoong propeta, judgment will come. Magsisi na kayo, tumalikod na kayo sa inyong mga kasalanan. Point number 2, listening to God's truth leads to salvation. Ang pananampalataya sa katotohanan ng Diyos, sa mensahe ng Diyos ay patungo ito sa kaligtasan. Kahit po sa panahon natin ngayon, no, nangangaral tayo ng ebanghelyo, pinapangaral natin si Kristo, na sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo mayroong kaligtasan. Bakit? Kasi kung ang isang tao hindi mananampalataya sa Panginoon Jesucristo, judgment will come upon them. At nakakatakot humarap sa paghuhukom ng Diyos nang wala ka kay Kristo, wala tayo kay Kristo. Nakakatakot na harapin yung hustisya, yung kaparusahan sa lahat ng ating mga kasalanan kung hindi tayo nasa ilalim ng dugo ng Panginoong Jesucristo. If we are covered by the blood of the Lord Jesus Christ, we can face judgment. Bakit? Kasi kinuberan na tayo, prinotektahan na tayo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo at wala nang kaparusahan pa na ipapataw sa atin sapagkat sinalunan ng Panginoong Jesucristo ang kaparusahan na dapat tayo ay tumanggap. Kaya tayo yung mensahe natin eh. Now, sa panahon nila, ang mensahe ng mga propeta, judgment will come. You need to repent. Sa panahon natin, ganun pa rin. Judgment will come. All of us need to repent. Kailangan natin magsisi. Kailangan natin tumalikod sa ating mga kasalanan at magpasakop sa Panginoong Jesucristo. Pangatlo po, rejecting God's truth invites destruction. Kapag nire-reject natin yung makatotohanan ng Diyos, iniimbitahan natin yung sarili nating pagkawasak. Alam niyo po ba na si King Jehoiakim, ma-pride. Napaka taas ng ere, no? Ayaw makinig sa mga propeta. So dito sa Jeremiah 26:20 hanggang 21, may propeta rito, ang mensahe kagaya ng mensahe ni Jeremiah, destruction, judgment.
Ang ginawa ni Jehoiakim, pinapatay niya, no? Ayoko ng sinasabi mo, puro distraction, masyado kang pessimistic, masyado kang negative, patayin 'yan, no? Dito naman po sa Jeremiah 36:23-24, ito naman yung nagpadala ng sulat, si Jeremiah, no? Mensahe ng judgment, at the same time, call to repentance. Magsisi ka na, no? Tumalikod ka na, Jehoiakim, sa iyong mga kasalanan. So, ang ginawa ni Jehoiakim habang pinapakinggan niya, yung habang binabasa yung scroll, no? Pinupunit-punit niya, no? Ng kanyang kutsilyo, tapos sinusunog niya. Tapos babasahin uli, punitin niya, susunugin niya. Ganun po katindi to si Jehoiakim. Walang katakot-takot dun sa mensahe ni Jeremiah, na mensahe ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremiah. Sabi rito, neither the king nor any of his servants who heard all these words was afraid. Wala man silang katakot-takot dun sa coming judgment, nor did they tear their garments. Wala man lang nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Now, paano po natin ito isasabuhay, mga kapatid? Number 1, recognize that God's truth can be painful. Kailangan nating ma-recognize na yung katotohanan ng Diyos ay, not all the time okay, no, na katanggap-tanggap. Minsan yung katotohanan talagang masakit tanggapin. Lalo na sa panahon na to, no? Sinasabi ng mga propeta, masasama kayo, kailangan nyo magsisi. Talikuran ninyo yung mga kasalanan at magsisi na kayo. Judgment will come. Ayaw ng mga tao nun eh. Gusto ng tao puro comfort, lahat tayo punta sa langit, no? Yun ang gusto ng tao. Recognize that God's truth can be painful. Actually, yung ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo, painful yan eh. Kasi pag yan dumating sa'yo, ipapamukha niya sa'yo na makasalanan ka. You need Jesus. Kasi kung hindi ipapamukha sa atin ng ebanghelyo na makasalanan tayo, may sakit tayo, hindi natin kailangan ng tagapagligtas ng dakilang manggagamot. Kaya yung gospel talaga masakit eh. Kasi sasabihin sa'yo, makasalanan ka, Russell. You need a doctor. You need Jesus. Pag binasa nyo nga dito sa Isaiah 30:10, sabi rito, do not prophesy to us what is right. Huwag mong sabihin sa amin yung tama. Speak to us smooth things. Ang sabihin nyo sa amin yung masasarap pakinggan. Prophesy illusions. Sa Tagalog po, magsalita kayo sa amin ng mga kawili-wiling bagay. Magpropesiya kayo ng mga haka-haka. Yan yung gustong marinig ng mga tao. Yung masarap lang pakinggan. Pero ayaw ng judgment. Ayaw ng truth. Kaya point number 2 natin, choose inconvenient truth over comfortable lies or comforting lies. Piliin natin yung katotohanan kahit masakit, kahit mahirap tanggapin, kesa naman sa komportableng, comforting na kasinungalingan. Halimbawa, yung isang babae, no? Let's say, misis mo, no? Nagpakita sa'yo, okay ba yung suot ko? No? Yung mga babae, syempre gusto nila marinig, ang ganda naman ng suot mo, kahit na sobrang pangit. Pero yung mga husband or yung mga lalaki, kailangan nyo talaga maging honest. Alam mo, ang pangit ng suot mo, pagtatawanan ka sa labas, no? So, choose inconvenient truth sa lahat ng bagay, no? Piliin mo yung mga taong nagsasabi sa'yo ng katotohanan. Hindi yung puro masasarap at sa pandinig lang yung sinasabi, no? Kaya maganda nga kung gusto mong maging matagumpay sa buhay, maging willing kang tanggapin yung mga sinasabi ng mga tao sa'yo na mga mali patungkol sa iyong sarili. Kesa puro magaganda sinasabi sa'yo. And number 3, always read God's word with a readiness to obey. Si Jehoiakim, pinabasa pa yung salita ng Diyos sa pamagitan ni Jeremiah. Pero after tanggapin, ginugupit niya o hinihiwa-hiwa, sinusunog niya. Winter kasi nung time na yun, ginagawa niyang init. Ginugupit ko, pinagpuputol-putol niya yung salita ng Diyos. Pinapakinggan niya pero walang readiness to obey. Now sa atin po mga kapatid, we listen to God's word. We read God's word with the willingness and readiness to obey. We read because we want to be ready to obey. Gusto nating sundin kung ano sinasabi ng banal na kasulatan. Para po sa ating discussion, why do we have to read the Bible with readiness to obey? Para naman po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin, does God care about politics? What is the role of government? Why do we need a loveless and merciless government? Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, thank you for giving us your truth through your word. Help us to humbly accept your truth, even when it exposes our sins, challenges our desires, and corrects our ways.
Give us the courage to choose truth over comfortable lies and faithfulness over convenience. Guard our hearts from self deception and worldly wisdom that leads us away from you. As we read the scriptures, grant us teachable spirits and willing hearts, ready not only to hear but also to obey. Transform us by your truth and lead us in the path of righteousness for your glory. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Sister Maylen na partner po natin sa devotion natin na ito. Kung kayo po ay may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.